Magandang araw mga banateros. Naku po, tatlong pasabog ang sabay-sabay natin papuputukin ngayon. At pag nagkulang ang oras, ay bay dadagdagan pa natin ito. Malupit ang usapan natin ngayon ha. Ito ho, una, si Marcos. Nilaglag na talagang tuluyan ito si Martin Romualdez. Nako, palakpakan. Ngunit pero dapat sa subalit. May matindi hong negative dyan. Bakit? Mamaya ako sasabihin, kwento ko sa inyo ha. Nilaglag na nga ba talaga itong si Martin Romualdez ni Marcos? Dahil mismo ang ombudsman na nagsabi na si Romualdez ay isang mastermind. Yun, naku po. Ang malungkot lang dyan, bakit si Marcos ay tila ligtas? Malaking isang katarantaduhan po yan. At syempre, isa pa, may malupit pong special announcement ang Iglesia ni Cristo at meron tayo nakuhang impormasyon mismo sa loob mismo ng kanilang main office. Mamaya ipapaliwanag ko kung ano yan kasi napaka-importante. Baka sabihin na naman ng iba, fake news. Di ba? O hindi fake news yan. Si Banat Bay pa. Naalala niyo dati, meron din tayong special announcement na INC. Tapos ilang araw, ayun, confirm doon sa kanilang istasyon. Pero nauna ho tayong inilalabas ito. Hindi ho dahil tayo importante, ngunit dato may direkta ho tayong basta. Meron po tayong mamaya ako ikikwento lahat yan, mamaya. Easy. At pangatlo, si Pampilo Lacson. Naku, mukhang naging Pinky Lacson talaga. Bakit? Nabahag ang buntot. Yung kanyang itlog ay napunta pumasok sa kanyang wet packs. Bakit? Hindi ho yan literal. Yan ay figurative spets. Bakit to? Ano ibig ko sabihin? Kasi tila umiiwas siya sa tanong ng kanyang mga kasamahan. Ibig sabihin, yung kanyang tapang-tapangang style na kesyo PNP chief daw siya dati, ay wala, nabahag ho ang kanyang buntot. Mamaya pag-uusapan din natin yan. At marami pa po tayong iba pang mga pag-uusapan. Dahil ladies and gentlemen, people in the house, you are a witness to this unfolding of lies in the government. Diba? Kaya ipapakita ko sa inyo yan ngayong araw na to. Okay? Eto na nga, pag-usapan na natin po alam mo, bago tayo mag-usap-usap, meron po akong tanong. Kayo ba'y nakasubscribe na? Kasi kung hindi pa kayo nakasubscribe, naku po, half of your life is being missed by you. Kasi marami tayong mga balitang ilalabas ngayong linggo na ito, kaya subscribe po kayo dahil sasabog po mga balita ngayong linggo na to. At pag hindi kayo nakasubscribe, naku po, at kung kanino kayo nakasubscribe, baka fake news yan. Kasi tayo, mga kababayan, nang itataga ko talaga yan. Hindi tayo magpe-fake news dito. Kaya dito, sigurado kapag sinabi ko, totoo yan. At pag sinabi ko, mangyayari yan. Kasi nga mga kababayan, yan po ang aking pinangahawakan lang. Hindi po tayo pogi. Hindi po tayo mayaman. Wala po tayong mali-maleta. Wala po tayong, tayo medyo matanda na. Pero isang sigurado ko dyan, credible tayo at lahat ng ilalabas natin ay yung tunay na pawang katotohanan lamang. Walang halong filter, ika nga. Kaya kung gusto mo malaman ng buong kwento, walang filter, walang takot, panoorin mo to hanggang dulo. Yun. Hay nako, grabe ang politika ngayon, talagang alam mo yun, medyo iba na talaga ang nangyayari sa bayan natin ngayon at malupit na. Kaya alam mo mga kababayan, ladies and gentlemen, matindi itong ating unang pag-uusapan kasi maganda na hindi maganda, di ba? Half-truth ika nga. Kaya lang kasi mga kababayan, ng half-truth, it will never be the truth. It will always be half-lies. Di ba? Yun ang totoo Whenever you say half-truth, kalahati lang katotohanan. Ano yung kalahati? Kasinungalingan. Di ba? Kaya hindi maganda yun. Hindi pwede yung we settle for less.
Ika nga, di ba? Marami sa inyo, you settle for less eh. Kaya ganyan ang buhay ninyo mag-asawa eh. Sama ng ugali mo, banat pa eh. Hindi, di ba? Totoo naman, marami nga sa inyo, hiwalay na eh, di ba? Tama, mali. Bakit? You settle for less. Oh, mga OFW, di ba? Alam niyo yan, tiniis-tiis niyo yung asawa ninyo. Ano ngayon? Kayo nagtatrabaho. Sama na ugali mo ba? Kasi marami kong kilalang ganyan eh. Yung akala nila, pogi asawa nila, ang bait-bait ng asawa nila. Di ba? Nung una, nanliligaw, talaga mabait. Ang bait-bait kasi niya eh. Tapos talagang pinaglaban niya ako eh. Tapos ano nangyari ngayon? Kayo nagtatrabaho. Andiyan kayo sa ibang bansa habang yung asawa ninyo kumukuya-kuya lang sa bahay. Di ba? Ay, nag-aantay ng padala nyo. Tama, mali. Kasi you settle for less. Kaya wag natin gagawin yan. Dapat yung sigurado talaga tayo. Yung dapat nga lagpas pa sa 100% na sigurado ka sa iyong mapapangasawa at iyong papakasalan. Pag hindi, mga 2 taon lang kayong honeymoon period. After 2 years, 3 years, tako po, maniwala ka sa akin, kalbaryo na. Ano yung sabihin ng kalbaryo? Calvary. Ano yun? Yung puro pahirap na. Kaya, eto, pag-usapan natin yan ha. Speaking of Calvary, eto hindi tayo dapat matuwa dito pero wala tayong magagawa. Yan ang gobyerno natin, walang kwenta panoorin natin. Si former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ni na former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Zaldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampan ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon Yan din yung mga panahon na dinimanda ako ni Ko. Ano, Zaldico, saya ka? Demanda ka pa, no? Hindi, dinimanda niya ako tungkol doon sa yung diniscuss ni Villanueva, yung flood control. 'Di ba si Villanueva unang-una nagpasabog diyan. Kaya kasi nungalingan yung sinasabi ni Yusek Claire na si Marcos ang una. Hindi. Si Villanueva ang una nag-privilege speech tungkol diyan. Yung sa SunWest na di umano daw ay kay Saldico na nakakuha ng maraming proyekto sa gobyerno pagdating sa flood control sa kanilang lugar sa Bulacan at taon-taon na daw niya itong inireklamo. Pati dun sa laptop control, tila yun din, laptop control. Laptop scandal, yun din daw kumpanya, di umano, allegedly, sabi ni Villanueva, ay kay Saldico rin. Nung diniscuss at ni-reaction na natin yan, naginit ang puwet ni Saldico. Abay, dinimanda ako, talagang pinahirapan ako. Ngayon, hirap Hindi ka ngayon makauwi, Hindi, kasi ganyan talaga sabi ko nga sa inyo Ang yung salitang karma meron yan sa sa Biblia, pero hindi yung salita mismo Pero yung prinsipyo behind that. Whatever you do, may consequence yan. Ayan ang consequence mo. Nagtatago ka ngayon tuloy, Hindi kasi alam mo, aanuhin mo yaman mo kung hindi ka naman makauwi na sa sarili mong bayan, hindi ka makalabas in public, di ba? Kahit anong yaman mo, hindi masaya yan. Sayang lang yung yaman mo dyan, hindi ka makapag-enjoy. Isipin mo, pag nag-enjoy ka, may makakita sa yung Pilipino, yari ka. Di ba? Eto. Sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa. Kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya, kasama na ang statement ng mga lumutang na witnesses, tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabuatan daw sina Ko at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pagmamayari ng dating House Speaker. Ayon 2 billion? Kay speaker? Wow, may kota. Grabe, saan mo dadalhin yung kanyang kalaking pera? Sa impeachment.
Tama, mali. Hindi kaya naman sa PI. Ano yung PI po? Yung People's Initiative ko, no? Affidavit, by virtue of his position and authority bilang speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok kinako at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinuturong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa at publicly posted videos ni Ko, kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM, pero hindi kasama ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman. How can I be the mastermind? How can I be the mastermind? Napanood niyo yung kay Tsakayan, tsaka yung video ni yung may utang kay BP Sara Duterte. How can I be the mastermind? Tapos sabi, dahil kay speaker, meron tayong IX. How can I be the mastermind? Dahil kay speaker, meron tayong tupad. How can I be the mastermind? Dahil kay speaker, marami tayong tanga. Ay, mali. Wala sa dulo. I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I will not go quietly, and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Wala pang formal na kaso sa kasalukuyan si Romualdez, pero bawal muna siyang lumabas ng bansa matapos aprubahan ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Kasama rin bilang correspondent sa isinampang complaint affidavit ng Ombudsman ang frat brother ni Romualdez na si Jose Paras. Si Paras ang umano'y dummy owner ng Golden Pheasant, ang kumpanyang nagmamay-ari ng controversial property sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park na sinasabing bagsakan ng pera ayon kay Ko. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling Ayun. So, ayun na nga. Alam mo, mga kababayan, ito medyo nakakatuwang hindi nakakatuwa. Number one, nakakatuwa dahil si Romualdez ay tila tinuluyan na ni Ombudsman. Nakakatuwa yun. Parang ginawa na siyang sacrificial lamb ni Marcos. O ngayon, ang tanong, di ba, naalala ninyo, nagkaroon ng alleged pagbabanta o threaten si Romualdez at sinabi niyang mananagot o yung hindi lang siya ang maaring lumubog, papangalanan daw niya kung sino man ang dapat lumubog. Etong lumabas na ito, magpapangalan na kaya siya, maglalabas na kaya ng video si Romualdez? Kaya Romualdez, kung ako sa'yo, ilabas mo na, ilantad mo na. Bukingin mo na yung pinsan mo, nilalaglag ka na sa barko. Mantakin mo, tinulak ka sa barko. Sama-sama kayo dyan. Hindi, tama naman siya dun eh. Hindi lang siya yan. Imposibleng siya yan. Hindi, imposibleng siya lang yan. Siya talaga yan, pero may kasama yan, sigurado tayo. Hindi magagawa ni Speaker ito mag-isa. Hindi rin kaya ni Speaker at ni Zaldico ito. Meron pa talagang iba na sigurado tayo mas mataas sa kanila. Ang ginagawa kasi nila, dinidikit nila lagi yung mga senador. Akala nila, isipin nyo to, akala nila, yung pagdikit nila kay Escudero, pagdikit nila kay Revilla, pagdikit nila kay Estrada, pagdikit nila kay Villanueva, akala nila matutuwa ang tao doon. Hindi, kasi it's really obvious na yung magic ay nangyayari sa kamera. Sa kamera at dyan sa inyong Committee on Appropriation na pinamumunuan ni Zaldico. Ngayon, paano yan nag-e-ending? Wala namang ibang ending yan kung hindi sa presidente. Mantakin mo, sino ba ang pipirma niya para maging batas ang ating budget? Kasi nagiging batas yun eh. Di ba? So, para maging batas yan, presidente pipirma dyan. Ano yun? Tanga? Bulag? Inutil? Ang presidente, di niya nakita yung mga ang program doon? Yung paglipat ng pera ng PhilHealth? Bobo ba talaga yung presidente natin? Bobo?
Galit na galit eh. Di ba? Hindi, naalala ko lang kasi si Gadon eh. Bobo pa yan, bobo kumakain. Ganun pa eh. Arang tanga lang eh. No? Pag nagsasalita, nanginginig-ginig pa eh. Bobo pa yan. Hindi kasi di ba, mantakin mo, meron bang presidente na kay Pangulong Duterte, hindi nakalusot yan. Lahat yan binito eh. Nung nagkaroon ng konting, maliit lang yun na mga insertion ng mga demonyo dyan sa kamera. Binito ni presidente yun. Oh. Eto lang presidente na to na sadyang tanga o baka naman talagang kasangkot. Ganun lang yan eh. Dalawa lang yan. Mismong si Irishi sinabi, si Irishi ba nagsabi nun? Oo, tama si Irishi nga, pagkakatanda ko. It's either kasangkot yan o tanga. Ignorante. Bobo. Walang utak. Natabunan ng, ewan, kung anong natumabon niya sa utak niyan. Hindi, totoo naman, di ba? So, ano ba talaga? Imposible yung si, ano lang yan, si Romualdez, mga kababayan. Napakamalaking isang katarantaduhan na sabihin ninyo, si Romualdez lang yan. Bobo lang maniniwala sa inyo na sasabihin nyo si Romualdez at hindi walang basbas ng mas mataas pa sa kanya. That is impossible beyond imagination. What hyper ka ngayon, Banal Bay? Dami ko nakain cookies eh. Ay, nako, hayop yan. Tumaas na naman siguro sugar ko, kaya ito, high blood ako. Hindi nakaka-high blood din naman kasi talaga, di ba? Nakaka-high blood yung ganyang klaseng sasabihin nila, hindi kasali. Kasi ito, feeling ko talagang na to eh. Para bagang pantakip butas na to eh. Nako-corner na si Marcos eh. Nako-corner na siya. Para hindi siya ma-corner, maglalaglag na lang siya ng kasama ng kasamahan. So ang nilaglag dito si Romualdez. Akala kasi nila titigil doon yung tao. Hindi ho titigil ang tao kay Romualdez lang. Kaya yung mga nag-iisip na akala ninyo masasayahan kami na makulong si Romualdez, baka nga yung makulong si Romualdez, moro-moro nyo lang yan eh. Baka yung pag-freeze nyo, moro-moro nyo lang yan eh. Kasi hindi naman na tayo naniniwala sa sindikato ng gobyerno na to eh. Itong gobyerno na to, parang sindikato to, makakakuntsaba eh. 'Di ba? Pare-pareho sila ng style, yung propaganda nila, yung diversion na ginagawa nila. Isa style nitong gobyerno na to eh. Kaya hindi na talaga nakakapaniwala eh. Kaya hanggang hindi humihimas rehas ang presidente, hanggang hindi humihimas rehas ang si Romualdez at si Zaldico, walang maniniwala sa inyo. Tanga lang ang maniwala sa inyo tsaka yung mga bayaran. Yun lang. Oh, lalo na yung mga vlogger ninyong bayaran na kaya magpagawa ng ilong. Anak ng hayop. Pangit kasi nun eh. Sorry naman ha, makapangit ka, kala mo naman pogi ka. Hindi naman, yummy lang. Hindi ako pogi, yummy naman. Yung pangit na nga, hindi pa yummy, kadiri. Amoy squammy, mukhang squammy. Oh, puro filter ang mukha pag sa YouTube. Parang ako. Pati sarili binanatan, hayop. Hindi, totoo naman eh. Alam mo naman tayo, honest tayo eh. Di ba? At least okay lang maging pangit basta matalino. Yun, pangit na nga, bobo pa. Sino ba yung Banat ba? Ewan ko rin sino yung tinutukoy ko. Hindi ko rin kilala, hindi naman kilalang vlogger yun eh. Naikwento lang sa akin eh. Sabi nung isa, uy, alam mo yung si nagpagawa daw ng ilong. Sabi ko, sino yung hayop na nagpagawa ng ilong na yun? Hindi, nagtataka talaga ako. Ako nga, nagpasira ako ng ilong eh. Oo. Dati kung pogi, masyadong mahirap pag pogi, Brad. Ang daming nagpapa-picture. Ang ginawa ko, sabi nila kasi, uy, kamukha mo daw si Daniel Padilla. Sabi ko, shit. Kaya ang ginawa ko, pinasira ko yung ilong ko para hindi na ako magkamukha. Ayoko na may kamukha eh. Diba? Gusto niyo ba yung gano'n? May kamukha kayo? Pagka nakita kayo, uy, kamukha mo si ganito. Ang pangit, di ba? Nung sinasabi na kamukha mo si Daniel Padilla, kamukha mo si Derek Ramsey. Naiirita ako eh.
Dapat baligtad. Di ba? Sila ang sabihan nyo na, uy, kamukha mo si Banat Bay, ganun. Ayan, nagpasira ako ng ilong. Anyway, tuloy natin ha. Ito pa, mga matitindi pang issue. Ay, sandali, yung issue pala seryoso. Ito, seryoso to. Seryoso ito, yung announcement po ng INC. Kanina po, ako'y natutulog. Mahimbing na mahimbing ang tulog ko. Sabi nga nung aking naglilinis, sabi, alam mo sir, grabe yung telepono mo, ring ng ring. Wala ka, ang haba ng tulog mo. Sabi sa akin ng gano'n, no? Tapos, sabi, lakas ng hilik mo. Sabi sa akin ng gano'n, no? Pambira, oo. Hindi kasi, kagabi, hindi ako makatulog. Hindi talaga ako makatulog. So, nag-inom ako ng kung anong pampatulog. Pero hindi naman yung yung mga melatonin lang, mga ganon. Mga sleep aid, ZyQuil, mga ganon lang naman. Di naman yung mga kasi meron talagang pampatulog nagmagugrogi ka, yung, ewan ko kung anong tawag doon. So, uminom akong pampatulog, tapos nag-earplugs ako. Talagang sobrang dilim ng kwarto ko. Wala kang maaaninag na ilaw. So nakatulog ako na sobrang haba. As in, natulog ako sobrang haba. Nag-alarm na daw yung relo ko ng 1 oras mahigit. Tapos may nagdi-drill pa daw sa kabilang unit. Ganyan-ganyan. Hindi daw talaga ako magising. Pero sabi naman niya, buhay naman. Bakit? Ang lakas ko daw umilik eh. Buhay naman, sabi. Hindi ako ginising. Tapos paggising ko, daming missed call. Hayop! So, tinawagan ko yung contact ko. Ito, matikas na contact to. Mas lamang ng ilang paligo lang sa akin to. Tinawagan ko ngayon, sabi niya, uy, pinapakontak ka sa akin. Sabi nga, Nino, basta, yung dating nagpakontak sa'yo. So alam ko na kung sino yun kasi yun din yung dati, sabi. Ito daw, sabihin mo daw to. Sorry, bawal may kwento. Sorry naman. Basta ito, lahat ng pipirma sa impeachment na mga mambabatas, X na. Lahat daw ay ano naman tawag doon, hindi naman ban blacklisted na. X na, hindi na susuportahan. Alam mo naman mga kababayan na mga congressman, napakahalaga ng suporta ng INC. Malaking bagay yun. Sa national, medyo mas pa, kasi alam naman natin ng national, kung sabihin na natin, di ako sure sa tamang bilang kung ilan ng iglesia, mga siguro, i-ano na nga natin, ChatGPT. How many members of INC in the Philippines? Yan. I-ChatGPT natin para baka mamay sabihin nyo naman. The official is 2.8. According to yun. PSA census. Yan ang sabi. Pero syempre, meron pa rin yung pamilya, di ba? Kaya malaki pa rin yung impluwensya nila. So, ibig sabihin daw, malaking epekto ito sa mga congressman. Sa national, medyo hindi ganun kalaki to the point na it can deliver win or lose. Kasi meron din namang mga nananalo na hindi naman in-endorse. But, sa local, lalo na mga mayor, mga congressman, napaka-importante ng boto nila. Napaka-importante ng impluwensya ng INC. Kaya, sabi ng di umano, nung aking contact doon sa Central, banggitin ko daw na ang lahat ng boboto pabor sa impeachment ni BP Sara Duterte ay blacklisted na. Cancel na. Di ba? So, ibig sabihin nun, wala na. X na. So, iparating yan sa lahat ng mga congressman. Kasi ngayon, merong pinalabas ang mga congressman. Ang lahat daw, sabi according to other source from the Congress, ito naman, galing sa isang congressman, sabi
lahat daw ng hindi pipirma para i-impeach si BP Sara Duterte, hahanapan ng baho dahil alam naman natin marami dyan mabantot at ilalabas at kakasuhan. Yun ang pa-blackmail daw sa mga congressman pag hindi kayo pumirma sa impeachment ni BP Sara. Napanood ko lang yan isang araw eh. Tapos ngayon, abay nakatanggap ho tayo ng ganyang balita. Sabihin mo, sabi ko pa nga, naku, patay tayo dyan, baka mamaya masunog ako dyan. Kaya lang, kilala ko ho itong kausap ko. Itong kausap ko, matikas to. Yung nagbigay ng impormasyon sa akin, kung merong legit, eto'y mas legit. Kung merong credible, eto'y mas credible. Kung may authority, eto ang may authority. Kaya sure tayo, hindi ito peke. Kasi ako, ayoko yung ganyan, yung maglalabas ako ng hindi ako sigurado 90%. Kahit nga 99%, di ko pa rin lalabas eh. Kasi ayoko masunog. Kasi pag ikaw nasunog na, ibabalik at balik sa iyo ng taong bayan yan. Kaya kung maalala ninyo, di ba, meron din silang mensahe sa akin noon na sinabi na lahat ng boboto ba yun sa, nakakalimutan ko na eh. Or against sila sa PI. Oh, marami dyan, meron pa mga peking troll dyan eh. Taga-INC ako, walang ganyan. May mga ganyan-ganyan pa eh. Sa loob-loob ko, malakas sa loob ko. Kasi sa pamunuan na ko narinig eh. Doon mismo sa central, nang galing eh. Yung mensahe. So, malakas sa loob ko. Hindi ko ipupusta, magagalit sa akin yung mga yan. Totoo. Magagalit sa akin yan. Diba? Eh, sa akin naman eh. Una-una, hindi ako kandidato. Hindi ko kailangan na sumipsip sa kanila, pero ayoko rin na magalit naman sila sa akin. 'Di ba? Bakit? Kasi marami sa kanila ang ating followers nanonood dito. Malamang pinapanood nila ito ngayon. Kung meron man ako mali sa sinabi ko, patawad. Hindi, biro lang. Hindi kasi baka mamaya mali si ChatGPT na 2.8. Sabi, 2.8 million to nearly 3 million. Yun ang sabi ni ChatGPT. Ewan ko, bisa naman nagkakamali si ChatGPT. Nag-aaway ka kami yan eh. Oh, subukan ninyo kausapin si ChatGPT. Sabihin mo sa kanya, mag-illustrate ka nga o gumawa ka nga ng meme na kung paano kita itrato this week. Tinan mo. Sa akin, laging masama ugali niyan eh. Oo, totoo, walang biro. Gusto nyo malaman? Try natin ngayon. Wag na. Oh, anyway, mga kababayan, ayun po ang kanilang announcement. Hindi ko naman masabing announcement, pero yun ay nanggaling at narinig ko. Iparating nyo na lang po sa mga congressman ninyo. Tingnan natin. Malay mo, magbigay sila ng statement. Kung hindi man sila nagbigay ng statement, basta sinabi ko. Basta ako sumunod. Alam mo naman ako, I'm the soldier of truth. Whether I don't question the commander-in-chief. Ano yun? The truth. That is my commander. Oh, as long as it is the truth, I will follow you. Diba? So since I am a soldier to the truth, in-announce ko lang. Para sa inyo. Sa inyo mga congressman, I'm warning you right now. Quote me on this. I'm warning you. If you vote for the impeachment, X na kayo sa grupo na ito. Bahala kayo sa buhay niyo. Ngayon ang masasabi ko sa inyo. Kayo na ang bahala. Kung ayaw nyo ninyo sumunod, di wag. Karapatan nyo yan. Pero walang sisiyan na hindi kayo na-warningan ha. Na-warningan kayo. Okay? So ito na. Pag-usapan din natin itong yung itlog ni Lacson. Siguro to si Lacson X na to, no, sa INC, no? Kasi grabe ang pagtatago niya eh. Kasi, ewan ko hindi ko alam Ako, nag-aano lang naman ako. Grabe yung pagtatago niya pagdating dito sa flood control. Nakakahiya ako. Ito, panoorin natin. Dahil kulang pa rin sa lagdaang Blue Ribbon Committee report kaugnay ng flood control scandal, isang partial report ang inilahad ni Senador Panfilo Lacson sa pamamagitan ng privilege speech. Ilang mambabatas ang dapat umanong managot. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian.
Emil, sa pamamagitan nga ng privilege speech ay isiniwalat na ni Senate Blue Ribbon Committee Chair at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nilalaman ng partial committee report kaugnay sa iskandalo ng bilyon-bilyong piso ang flood control projects ng DPWH. To stand before you on a matter of personal... Sa isang privilege speech, sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na matapos iikot ng 3 buwan ang partial committee report kaugnay sa skandalo sa flood control projects, 7 senador lang ang nakapirma dito, kulang ng 2 sa kinakailangang 9 na pirma para maipresenta ito sa plenaryo ng Senado. Kaya inilahad na lang niya ang laman ng report sa tinawag niyang Chairman's Progress Report dahil kailangan na raw malaman ng taong bayan ang kanilang findings matapos ang 7 pagdinig. Gaano man katindi ang sikat ng araw, hindi nito matatabunan ang galit ng ating mga kababayan na nalulunod pa rin sa gitna ng kapabayaan at kasakiman sa salapi ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. 10 ng kanilang mga kasapakat na kontratista dulot ng flood control scam. 11 kaso ang nirekomenda para sa preliminary investigation para sa kasong plunder, graft, malversation, direct bribery, money laundering at iba pa. Hindi binanggit ni Lacson ang mga pangalan ng mga sangkot pero naka-flash sa slides ang pangalan ni Senators Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva, gayon din si dating House Speaker Martin Romualdez. Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Hindi nagpa-interpellate si Lacson hanggang hindi raw siya nakakakalap ng 9 na pirma para sa partial committee report. That is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition? It is the prerogative of any member of the Senate to... Yun, ayun. Nagtago na naman sa bahag ni Soto. Lagi na lang yan no? Every time na lang talaga Every time na lang na nagigipit itong si Lacson sa bahag ni Soto nagtatago Etong si Soto kung makapagtanggol naman dito sa jowa niya. I mean, hindi pala jowa. Boyfriend. Bakit? Kaibigang lalaki, boyfriend. Oh, grabe ho ito Sobrang tawag dito, sobrang makapagtanggol. Pag nagigipit na kasi dito, tinatanong ni Marcoleta, bakit di siya pwedeng tanungin? Di ba? Ano yun? Pirma muna bago tanong? Yan ang gustong mangyari ni Lacson, pirma muna. Para bagang ganire. May kontrata. Aalamin mo yung laman ng kontrata. Di ba? So tatanungin mo, pwede bang mabasa at maitanong sa inyo yung mga ilang bagay dito sa kontrata? Ang sagot sa'yo nung yung kadil mo, pumirma ka muna bago ka magtanong, animal ka. Ganun. Hindi, halimbawa, meron kang babayarang sasakyan o kaya meron kang babayarang kondominium o may rerentahan ka, pipirma ka muna. Hindi mo titignan at babasahin kung ano yung nakalagay doon. At tatanungin kung meron ka mang question. Aba, ano ka? Recording company. Ganyan yung mga recording company dati. Lalong-lalo na yung, hindi ko na sasabihin. Bawal magtanong dun Tapos may mga letrang maliliit pa dun para hindi mo mabasa. Yung pala may automatic renewal o kupal, di ba? Totoo naman That's how I define them, kupal. Masama ugali, sagad sa buto. Di ba? Hindi yun mura O yun po ay ibig sabihin yung taong nanloloko, nang-i-scam, kupal. Ganyan Mantakin mo, kailangan pirma muna bago ka tanungin. Ano ka? Nagtatago? Will not yield. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privilege speech, does not entertain any interpellation. Kahit si Senador Estrada, sumubok magtanong kay Lacson pero hindi rin siya napagbigyan kahit naroon ang pangalan niya sa slides. Hindi naman daw siya nababahala sa recommendation ng partial committee report. Ano masasabi niyo dun sa recommendation dun sa Chairman's Progress Report? recommendation.
hindi naman damage. You're not bothered by it? I'm not bothered by it. Tsaka naglabas na ng statement ang LVRMO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House na Coro ay nag-insert ng 355 million. Kasi sinabi naman dito na wala naman talaga insertion. Kaya talagang makapanira lang sila. Hindi rin daw iniinda ni Senador Villanueva ang pagkakasama ng pangalan niya sa inilahad na report ni Lacson. Will never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap, but I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Senador Escudero at Congressman Romualdez. Ayan na nga. So, eto na. Eto na yung progressive. Eto, pakita lang natin ng bahagya yung kanyang napakaganda kasi ng binitawan po ni Marcoleta. Okay? Tungkol ho dito kay Lacson. We recognize our distinguished colleague from Tarlac. Senator Dante Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, may I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by way of interpellation? Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the Until daw i-file. Paano ma-file yan kung walang pirma? partial committee report, I'm not yielding the floor. Mr. President, that is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield may, to interpellation? yes. May I place on May na. record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, who was with me. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Yes, And Mr. it is her- President, but it this is her is prerogative. this is different. And then, Because if as I said, it is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, because he wants that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect. Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpellated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that his unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. This is very unusual, Mr. President. Yes, we respect your opinion. And because he doesn't want to be interpellated, may I just be given the opportunity to make manifestation because my name was Yan, mentioned. banatan mo. Oh, Of yan. course, Senator Lacson. of course you may. Go Thank ahead. you, Mr. President. Banatan mo. Mr. President, I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Tama. Secondly, I did not heed my reasons why I cannot sign
the partial report. Bakit? I delivered a privilege speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons therefore. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more, and in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privilege speech. Namely, Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, former Governor Luis Chavez Singson, former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico by way of an apostilled sworn statement, because this is very, very possible. An apostilled sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world, because this apostilled manner or method of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President. I also advocated that the 18 ex-soldiers be immediately be invited because they have so much to say. Because I thought he said, and he emphasized at some point, that wherever the evidence is, the BRC will be led thereto, Mr. President. Ang sabi pa po niya, Mr. President, hindi option yung interparliamentary courtesy. At kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President, I will willingly present myself with or without invitation. They just have to suggest to me that they wanted me there. I will go there, Mr. President. Interparliamentary courtesy is between the two chambers, Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang eh. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, Yun. ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na? Tama po, sinabi niya kanina, Mr. President, talagang mainit ang panahon. Ang heat index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi. Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy ang pagdinig. Kahit na lantaran na nandun na talaga yung mga ebidensya. Bakit po hindi tayo tumawag ng pagdinig, Mr. President? Inimbita si Governor Luis Chavez Singson. Pagkakalam ko sa mga accounts na nababasa ko, he was invited to appear on April 14. At binigyan po siya ng pagkakataon hanggang April 7, hanggang alas 5 ng hapon, na ihain ng kanyang sinumpaang salaysay. Hanggang alas 5 ng hapon, Mr. President.
Ngunit 9:15 ng umaga, ipinaabot sa bahay ng dating gobernador na kinakansela na po ang nasabing pagdinig. At ginamit pang dahilan paano po nangyari yun, Mr. President? Binigyan siya hanggang alas 5 ng Abril 7 na isubmit. Sa pagkakaalam ko po, nandun na siya sa Maynila at nanananghali. Pagkatapos na itutuloy siya sa opisina ni Senator Lacson para ihain yung sworn statement na kanyang inihanda. Bakit po kinakailangang dumating pa si Saldico? Inihintay siguro ni Saldico, Mr. President, ideklara lang ng chairman ng Blue Ribbon Committee, i-apostil mo lang yan kahit nasaan ka sa anumang bansa ka sa Europe, tatanggapin ng committee yan. At pagkatapos hahayaan ka namin sa pamagitan ng Zoom ay pumayag ka at iimbitehan ka namin para sa isang special na pagdinig kung yan ang gusto mo. Yun lang siguro gusto niyang marinig. Bakit ikukondisyon pa natin ang pagdating niya rito, Mr. President, kung yung apostle sworn statement is sufficient enough for him to do just that? Ano po ba tayo rito? Nagtatakip po ba talaga tayo? Oo. Mr. President, kayo po. Obvious ba? Hindi na natin patatagalin. Obvious naman eh. Senator Marcoleta na talagang nagtatakipan at nagtatago ito. Takot ito ba't ko masasabing takot? Si Ombudsman, pinangalanan na talaga eh. Pinangalanan na si Romualdez na mastermind. Pero itong si Lacson, yung bayag niya, ewan ko kung asan eh. Mayroon pa kaya ito? When I say bayag, hindi ibig sabihin nun, literal. It could be, pero hindi literal. Feeling ko wala nang bayag ito si Lacson eh. Sabihin, wala nang tapang. Di ba? Kasi nga, alam mo, mga kababayan, this is, kitang-kita na eh. Siya na lang ang hindi nakakakita. Si Lacson. Sa lahat ng tao, alam na kung sino mastermind. Siya, parang nagbubulag-bulagan lang. Takot ka ba? It's either takot ka or may maleta ka. Alin dun sa dalawa? Wala kang bayag o may maleta ka? Ngayon ang isipin nyo mga kababayan. At ikaw, Romualdez, papayag ka ba? Na ikaw lang ang pinangalanan ng ombudsman? Papayag ka ba nun? Ilaglag mo na talaga ang boss mo. Sabi mo, dami kang alam, di ba? May pananakot ka pa. Kasi parang chess ito eh. Diner mo. Kinain yung queen o yung rook mo o yung rook, yung ano tawag ba doon? Yung tore mo, kinain. Tinakot mo lang pero kinagat yung takot mo. Sabi nila, takotin mo pala kami, animal ka. O sige, ito sa'yo. Freeze ang mo at saka ikaw ang mastermind. Di ba? O ngayon, mga kababayan, ito tanong ko sa inyo. Kayo ba ay papayag na si Romualdez lang? O dapat talaga kasangkot si Marcos? Kung kadangkot si Marcos, sulat nyo nga dyan sa baba. Di pa tayo tapos, marami pa tayong pag-uusapan. Ito kasing may survey pa eh. May survey na si Lacson daw, si Rapi Tulfo daw ay nasa patas na daw ni VP Sara Duterte. Pag-usapan natin to. Tabla ng pagtapatin sa isang presidential pre-election preference survey sina Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo. Ang survey kinomisyon ni Senator Migs Zubiri. At nakatutok si Chino Gaston. Sa Pulse Asia Survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2 na kinumisyon ni Senador Juan Miguel Zubiri, tinanong ang mga respondent kung sino. Eto naman ito magtataka ka, bakit si Zubiri ang nagkomisyon? Kung saan ngayon napapabalita na iaakyat na yung impeachment sa Senado.
Kasi out of nowhere, nag-commission ka lang. Ano interest mo? Hindi ka naman, wala ka naman plano tumakbong presidente. Unless mayroong nagsabi sa'yo. I don't think merong ibang nagsabi sa'yo. Unless napagkasunduan ninyong mga senador, tara mag-commission nga tayo, tingnan nga natin kung talaga bang malakas si VP Sara Duterte, mananalo ba talaga to? Kasi pag nanalo to, delegates tayo pagdating ng 2028, di ba? Ang kanilang iboboto sa one-on-one na tunggalian ni Vice President Sara Duterte at ilang piling kandidato sa pagkapangulo. Kung magtatapatan daw si Duterte at si Senador Raffy Tulfo, tabla ang kalalabasan ng resulta. Parehong 46% ang kanilang nakuha sa survey. Kung sina Duterte at dating Vice President Leni Robredo ang magtutunggali, 51% ang nakuha ni Duterte habang 43% ang kay Robredo. Kung sa pagitan naman ni Duterte at Senator Bam Aquino, ang laban 55% ang pumili kay Duterte habang 32% kay Aquino. Tinanong din sa naturang survey. Kita nyo yun? Kita nyo yun? Yung hindi talaga gusto ng tao mga dilawan, yung pinklawan eh. Alam mo kung ba, ako sariling ko lang ho ito Sarili ko lang ho itong opinion. Bakit pumantay dito si Tulfo, si Raffy? Kasi sa mas madami pa rin talaga ang Luzon. Alam naman natin na talaga namang malakas si Senator Raffy. Yan, hindi natin pwedeng i-deny kasi yung programa niya nga malakas talaga eh. Yung nagawa ng kanyang programa. At saka yung kausap niya kasi masa. Yan yung DNE. Yan yung hindi masyadong nakikisali sa politika. Yan yung ang sikmura muna yung kanilang inaatupag. Kaya alam mo, tama yung diskarte ni Senator Raffy dito. Hindi ko sinasabing tama si Senator Raffy. Pero tama yung diskarte niya dito na hindi siya nagsalita. Hindi siya nakisali sa gulo kasi dahil dyan, tumaas siya. Ayun kita nyo, nag-46 siya. Pero kung papansinin nyo yung mga political opponent ni VP Sara Duterte, hindi nakahabol. Kung sina Duterte at dating Vice President Leni Robredo ang magtutunggali, 51% ang nakuha ni Duterte habang 43% ang kay Robredo. Kung sa pagitan naman ni Duterte at Senator Bam Aquino, ang laban 55% ang pumili kay Duterte. So ibig sabihin yung mga dilawan, kanina yung pinklawan, si Leni, mababa pa rin. Si Bam Aquino, mababa talaga. Lalo na yung Ontiveros nyo, tsaka si Remulla. Kung ako nailagay doon, pabubura ko na lang yung pangalan ko eh. Kung gano'n na nakuha ko, pabubura ko yung pangalan ko. Ako magkukomisyon, burahin niyo yung pangalan ko. Habang 32% kay Aquino. Tinanong din sa naturang survey kung ang tunggal. Tingnan nyo to, Ito yung lahat na. Alam mo, magtataka ka dito kasi sa mga news, ang kanilang binabalita, si Raffy Tulfo at saka si VP Sara Duterte pantay. Pero ito, mabuti pa yung GMA. Ito, pag tama palakpakan, pag malibanatan dito, sinabi ng GMA na lumaki ang agwat. Ay sa pagitan ni Duterte at 5 iba pang kandidato. Dito, nanguna pa rin si Duterte. Lumaki ang agwat niya kay Robredo na pumangalawa. Di ba yung iba atat ibalita yan? Dati na kumonti na lang ang agwat mula kay VP Sara Duterte at saka kay Robredo. Pero at least dito, pinakita na lumaki ang agwat ni VP Sara Duterte kay Leni Robredo. Sa ibang news, wala. Lalo na sa news ng mga oligarch, wala yan. Ang focus nila na kay Duterte at kay Raffy Tulfo. Pero makikita ninyo dito, kawawa naman si Risa at si John Vic, no? Dapat sinama nyo si Torre at si Trillanes. Mantakin mo kung nandiyan si Trillanes at si Torre. Alam mo, matatalo talaga ang kalaban ni VP Sara Duterte sa pataasan ng ihi. Kasi pataasan sila ng ihi eh. Sino ba talagang tatakbo sa atin? Nangangarap si Risa Ontiveros. Ang 2%, mangangarap ka. Hayop. Ang ina-addict ka lang kung ang ilusyon mo manalo ka.
Ilusyonada ka kung ano, hindi ko alam kung sabog ka ba. Hindi ko sinasabing sabog si Risa. Ang taong sabog lang ang mag-iilusyon na mananalo siya kung may 1 o 2% siya. Hindi ko sinabing sabog si Risa, hindi ko sinabing sabog si John Vic, pero yung taong lulong lang sa droga, yun lang ang mag-iilusyon na makakaabot ka at mananalo ka sa porsyentong 1 or 2% ka. Ito to. Ito nga, ito, walang biro. Tingnan nyo panoorin pa natin. Sumunod, sina Tulfo, Aquino, Senador Risa Ontiveros at DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi ni Zubiri, siya ang nagbigay ng mga pangalan sa kinomisyon niyang survey. Quarterly raw ito gagawin para makita kung sino ang nangunguna at kinukonsidera talaga ng publiko para sa 2028. Sabi ni Zubiri, ibang mga pangalan naman ang isasama sa susunod na survey. Asahan na raw na maglalabas ang Pulse Asia ng mga survey kaugnay sa mga posibleng kumandidato sa 2028 presidential at vice presidential elections. Magpapatuloy raw ito para mas mabasa nila ng maayos ang political landscape habang papalapit. Weird di ba? Bakit magpapa-survey ito si Zubiri? Bilang isang senador, lalong-lalo na ngayon, ang pangit ng basa na yan. Kasi noong una lumabas to, wala pong sinabi ko sino yung nagpakomisyon. Una lumabas to sa One News napanood ko. Yung tatlong Duterte haters doon, napanood ko, sinabi nila na pantay na daw si Rapi, tuwang-tuwa sila. O, tapos sabi na kesyo daw may habol talaga, ganyan-ganyan. At hindi nila sinabi kung sino yung nagpakomisyon. Eto ngayon, ewan ko kung nabuking ba ito o inamin talaga na si Zubiri. Bakit? Tama-tama yung impeachment packet na sa Senado kung makakuha sila ng boto at di sila makinig sa warning ng INC. Sabi ni Pulse Asia President Ronald Holmes, masyado pa raw maaga para malaman kung ano talaga ang kahihinatnan ng eleksyon. And layo-layo pa ng eleksyon. The shift in terms of preference, I don't think it's meant to condition minds. I don't think surveys even condition minds of people closer to an election. So I will dispute that mind conditioning effect of surveys. Si Tulfo nagsabi ng wala siyang balak tumakbo bilang Pangulo. Final answer, wala po akong balak na tumakbo as President sa 2028. However, I believe I'm doing very well as Senator and I can do a lot more as Senator. Therefore, pakinggan natin yung buong maganda yung statement niya dito Alam mo, dito sa part na to, pupurihin ko to Hindi, totoo kasi sabi ko sa inyo, pag tama palakpakan, pag mali banatan Maganda yung sinabi niya dito and somehow, sana maging ganito yung iba. Ibigay nyo na kay BP Sara Duterte ang 2028. Wala talaga kayong pag-asang manalo. Latest survey lang kung saan, kung nag-one-on-one with BP Sara, 46% type na kayo? well, una sa lahat, buong pakumbaba, ako po yung nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as President sa 2028. However, I believe I'm doing very well as Senator and I can do a lot more as Senator. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028. Even if mataas ang number niyo sa survey, that will not change your mind, sir? No. Bakit po? Bakit, sir? I'm very happy as Senator, like I said. So, ba't pa ako aakyat? Yung mga media, gustong-gusto talagang tumakbo siya kasi mga Duterte haters siya mga yan Na totoo lang. Kaya pinipilit kinukumbinsi. Buti, alam mo, Senator Rapi, dahil dyan, saludo ko sa Kasi tama yung sinabi niya, I'm doing good as a senator. Kasi remember, yung heart ni Senator Rafi, I'm not saying hindi siya karapat-dapat pero not now. Ang kanyang damdamin talaga nandun sa mga masa. Kaya nga yung focus ng pagbanat niya, yung mga nasa masa, tungkol sa kuryente, tungkol sa immigration, tungkol sa ganyan. Kasi nandun siya Yun yung kanyang porte. Nandun yung kanyang puso. Diba? Iba kasi ang leading the nation. Magkaiba yun. You have to be a visionary. You have to be pangkalahatan. Mag-isip. Iba ang diskarte sa nation. Eto, kung yung mga detail, sabi nga, dito siya magaling Dito ako nakakagawa na maganda. Yun na sinabi niya, I'm doing good as a senator.
Why would I go for a national? Tama siya dyan. That's a perfect answer. Parang sa Miss Universe. Higher office. And then, I don't want to commit the same mistakes that others committed. Mga elected officials, first termer pa lang sila. And then after first term, tumatakbo agad sila sa higher office, so higher position, and they fail. Sir, kahit pa magkaroon ng clamor for you to run. I don't think so. Final answer na yan, sir. Final answer. Yun. Sir, what if mas makakapaglingkod kayo as president? Pwede na ako maglingkod as senator, di ba? Yun! Lingkod bayan tayo. So, yun yun. Pero mas malawang, sir, kung president. Mas maraming sakit sa ulo. Yun. Maganda yung sagot dyan. Tumaas ka na sa survey kay VP Sara. Mas umabot pa hanggang langit. Talagang hindi. Marami naman dyan eh. Nandiyan naman si... Di ba? Ayan, alam mo, maganda tong sinabi niya eh. Actually, sinabi rin niya ni Senator Erwin. Sinabi rin ni Senator Erwin yan at sabi niya, ilabas yun na kaming magkapatid. Dito na kami sa Senado. May ginagagawa kami. Hindi totoo. Ako, sabi ko sa inyo, wala ako sa kulay. Hindi ako yung kung ano kulay. I mean, there are senators na kaya dyan. Hanggang dyan. Go ka lang dyan. I-push mo yan. Maganda yung ginagawa mo. Huwag ka nang mangarap tumaas pa kasi marami nangyayari na lumalagpak. Di ba? From gusto kagad umangat. Kasi naging successful. Tama naman eh. Okay din yun. Nangarap kang umangat kasi naging successful ka dito. Pero minsan kasi hindi pa napapanahon. May panahon yan. Ngayong panahon na to, 2028, kay BP Sara Duterte na yan. Tapos na ang eleksyon. Huwag lang magikin ng chairman ng COMELEC. Panalo na yan si BP Sara Duterte. Matik na yan. Kanya na yan 2028. Ibigay nyo na yan sa kanya. Mauubos lang pera ninyo kung kayo ay lalaban dyan sa 2028 election. Hindi nyo kakayanin. Lalo na ngayon, dahil ako, positive ang tingin ko. Alam mo kung bakit? Sabi nila, magbabago pa yan kasi may impeachment pa. Mas lalo na. Sa totoo lang ako tatanungin ninyo Hindi ko sa kinukontra yung INC, pero kung sa tatanungin nyo, gusto ko umabot sa Senado eh. Bakit? Pag umabot sa Senado, lahat ng ipinipresenta nila, lubog. Kaya nga, yung sinasabi ng INC sa mga congressman, huy, that's a favor to you. Alam niyo yan. Ito, let me talk to you mga congressman. Makinig kayo sa akin Makinig kayo na mabuti. Alam nyo na ipinupolitika lang si BP Sara Duterte. You know it in your hearts. Alam nyo yan sa puso ninyo, pinupolitika si BP Sara Duterte. Okay? Kung alam ninyong pinupolitika si BP Sara Duterte sa puso ninyo, the wise decision is not to sign. You know why? Ibig sabihin, lahat ng ipipresentang ebidensya sa Senado, it's all about politics. Sa politics yan. At ladies and gentlemen, pagdating sa politika at sa korte, magkaiba yan. Pag pumasok na sa korte, yari yan sa mga magagaling na abogado. Sunog lahat ng mga ebidensyang peke. At makikita ng taong bayan yan. Lalagpak yan sigurado pagdating sa Senado. 100%. Itataya ko itong channel kong ito. Lalagpak sila sa Senado. Bakit? Palpak lahat ng ebidensya. At alam niyo yung mga congressman, palpak lahat ng ebidensyang pinresinta. Madriaga, palpak lahat. Yung sa AMLAC, palpak pa rin. Feeling ko nga makukulong pa yun dahil sa ginawa nila Palpak talaga lahat. At siguradong alam nyo yan sa puso ninyo. Malamang natatakot lang kayo na ipiting kayo ng gobyerno na pag hindi kayo pumirma, umabsent na lang kayo. Magtago na lang kayo. Magbakasyon na lang kayo. Pagdahilan na lang kayo, may sakit kayo, ganun. Makati yung kurikong ko, ganun. Makati yung singit ko. Di ba yung mga gayaan? Magdahilan na lang kayo. Kasi kawawa kayo Kasi pag pumirma kayo dyan, sige na, kaya mo na, pumirma na ako para hindi ako madimanda, maligtas ako, baka mamaya ipitin pa ako ng gobyerno. Oo. Pero one, blacklisted kayo sa INC. Second,
for sure, magagalit sa inyong taong bayan. Huwag niyong kakalimutan, yun ngang 80% na rating ni Pangulong Duterte noon. Ngayon, 6 na taon, ibinaligtad ng todo-todo ng Marcos administration. Pinag-initad lahat ng kakampi. Watch out pag 2028, naging presidente si BP Sara Duterte. Sa kangkungan kayo lahat pupulutin. Bakit? Pupunuin kayo ng demanda. Sigurado ko, walang ligtas sa inyo. Kayong mga congressman. Kaya it's wiser not to vote for the impeachment. Pero kung ako ang tatanungin, gusto ko umabot sa Senado, magmukha kayong tanga dun. O, totoo lang ha, magmumukha kayong tanga dun. At sigurado ko, pagdating sa Senado, sigurado ko, lalong tataas ang ratings ni BP Sara Duterte. Bakit? Una, kinakawawa. Pangalawa, lalabas ang katotohanan. Pangatlo, makikita ninyo galit ng taong bayan. Maniwala kayo sa akin. Kaya kung kayo matalino, makinig kayo kay Banat Bay. Makinig kayo. I'm warning nyo. Makinig kayo sa akin. Dahil nakikita ko na mangyayari dito eh. Yung mga boboto dyan, kangkungan kayo pupulutin sa 2028. After that election, kangkungan kayo lahat. Parami sa inyo kangkungan na pinulot yung 2025. Nailigtas lang kayo ni chairman eh. Oo, totoo. Nailigtas lang kayo ni chairman. Pero marami sa inyo sa kangkungan pinulot. How much more sa 2028? Tandaan ninyo, ang mga chairman, bumabaligtad na yan. Bakit? Wala na eh. Tapos na eh. At ito na yung panahon na lame duck na ang presidente. Kita nyo kung sino-sino na nilalaglag. Nililigtas na yung sarili. That's a sign of being a weak president. Hindi kaya manindigan. Alam niyo yan sa puso ninyo. Hindi lahat madadaan sa pera. Kaya, ladies and gentlemen, manood kayo kay Banat Bay para malaman ninyo ang sagot sa mga pangyayari. Dahil sisiguraduhin ko sa inyo, tamang balita lang ang ating sasabihin. Wala na po tayong ibang sasabihin dito hindi tamang balita. At syempre, paano nyo mababalitaan yan? Kung hindi kayo nakasubscribe, walang mangyayari. Kung hindi kayo yung isi-share ito, wala rin mangyayari. Kaya dapat mag-subscribe, mag-share na kayo para lumabas ang katotohanan. Okay? Maraming salamat po. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Ako po si Banat Bay.